An unprecedented number of Muslims are forsaking Islam and choosing to follow Christ, especially in Iran. Reports say tens of thousands of mosques in Iran have closed, with millions of people leaving Islam to follow Jesus. What? Sa Aklat ng Juan, talata 8, bersikulo 32. At makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa ilalim ng malalaking kupola ng mga mosque na minsang puno ng nananalangin, kapansin-pansing kumukupas ang dami ng tuhod na nakalapat sa malamig na marmol. Samantala, sa maliliit na silid-kainan ng mga apartment, humihiyaw sa galak ang mga awit kay Jesus na idinadaan lamang sa mahihinang boses at maingat na palakpak. Mahigit 1 milyong dating Muslim ang nagpasyang yakapin si Kristo sa gitna ng bantang puwersahang paglayo sa pamilya, hanap buhay at mismong buhay. Pakiramdam nila'y nakaharap sila sa isang modernong dagat na pula. Nasa isang panig ang hukbo ng pagbabanta, sa kabila ang lupang pangako ng kalayaan. At gaya ng sinaunang Israel, hindi ba't mas matinding biyaya ang nasasaksihan natin kapag ang dagat mismo ang nahahati upang daanan nila? Kung hinahanap mo ang balangkas ng ganitong uri ng malalim na pagbaliktad ng buhay, balik tanawin mo si Saulo na taga Tarso. Siya na dating kaaway ng mga tagasunod ni Kristo ay nayanig ng kaliwanagan, nabulag ng liwanag mula sa langit, at bumangon bilang Pablo, masigasig na apostol. Gayon din si Reza, isang kabataang Iranyanong dating miyembro ng morality police, na ngayon ay nagsusulat ng mga lihim na devosyonal para sa komunidad na itinuro niyang hulihin noon. Tuwing gabi, sinasara niya ang bintana, binubuksan ang Biblia, at sa pagitan ng mga pahina, naririnig niyang muli ang tinig na nagpaluhod kay Saulo noon. Ako si Jesus na iyong inuusig. Sa dilim ng kaniyang silid, umiilaw ang pag-asa. Marahil itatanong mo, bakit sila handang magdusa? Alalahanin si Moises at ang sambayanan sa ilang. 40 taon silang nilipasan ng gutom at uhaw. Subalit bawat gabi, sinasabayan sila ng haliging apoy, palatandaang hindi kailanman iiwan ng Diyos ang kaniyang bayan. Sa maraming Iranyanong umalis sa higpit ng relihiyong legalistiko, para silang tinawag palabas ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Oo, may panganib. Oo, may takot. Ngunit bawat hakbang ay sinasahuan ng himalang. Ang Diyos ay kasama, katulad ng manna na bumabagsak tuwing madaling araw. Sa bawat lihim na pagtitipon, habang kumakain sila ng simpleng tinapay at tsaa, ramdam nilang kumakain sila ng mana ng bagong buhay. Hindi lamang sinaunang kasulatan ang binubuksan, mismong panaginip at pangitain ang nagiging hagdanan ng langit. Tulad ni Jose na inakay ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip, libo-libong Muslim ang nagkwekwento na sa kanilang pagtulog ay lumalapit si Jesus, nakasuot ng nakakasilaw na puti at nagsasabing, "Mahal kita, anak ko." Pagmulat ng kanilang mata, naghahanap sila ng ebidensya, isang Biblia, isang link, isang kaibigang Kristiyano. Gaya ni Cornelio sa Gawa 10, tinutugon sila ng Diyos sa mismong hangganan ng kanilang tanong. Pinapadalhan ng Pedrong magpapatotoo sa kanila. Minsan, isang simpleng podcast sa Farsi ang nagsisilbing boses ni Pedro, at sa bawat talata, may maririnig silang sagot sa matagal ng sigaw ng puso. Sa bawat lihim na pagpupulong, parang nabubuhay muli ang kwento ni Daniel. Nariyan ang isang inang patuloy na nagsusuot ng hijab sa labas, ngunit hawak ang ebanghelyo ni Juan sa loob ng sala. Nariyan ang estudyanteng lalaki na patagong sumusulat ng awit 23 sa notebook at tinatakpan ng ibang pahina dahil baka makita ng gwardiya. Gayunpaman, tulad ni Daniel, matatag silang nakatayo. Kapag tila ipinasasara ng mundo ang takip ng lungga, kinabukasan ay buhay silang muli, mas maningning at mas handang magpuri. Hindi nasusukat ng kulungan ang kalayaan kapag ang kaluluwa'y napalaya na ng katotohanan. Naririnig mo ba ang mga yabag ng pagod na kaluluwa?
Sa Mateo 11:28, winika ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod na at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Kaya't sa bansang may isang sa pinakamataas na antas ng depresyon at pagkagumon, si Kristo ang nagiging oasis sa disyerto. Sa bawat luha ng inang nawalan ng anak sa gulo, at sa bawat buntong hininga ng kabataang nawalan ng pag-asa, pumapasok ang tinig ni Kristo, "Ako ang buhay." At sa sandaling iyon, ang mga basag na puso ay nagiging hardin ng pag-asa. Isang kabataang henerasyon ang gumagamit ng teknolohiya bilang pakpak ng ebanghelyo. Noon, kinakailangang ipuslit ang cassette tapes. Ngayon, sapat na ang QR code sa isang pader upang makuha ang digital Bible. Kung paanong sinabi ni Jesus sa mga mangingisda ng Galilea na gagawin niya silang mamamalakayan ng tao, ang lambat ngayon ay Wi-Fi signal na humahagip sa kabuuan ng Persian Gulf. Sa bawat click patungong online fellowship, may pusong nahuhuli sa lambat ng biyaya. Parang Acts 2:2, umuugong ang hangin ng espiritu sa mga chat room at nagkakaroon ng wika ng pag-ibig na nauunawaan ng lahat. Maaring tinatanong mo, para saan sa akin ang lahat ng ito? Tulad ni Esther, para sa panahong tulad nito ka dinala sa kahariang ito. Ang kwentong nasasaksihan mo ay paanyaya ring gumising tayo mula sa ating sariling pagkakagapos. Maaaring walang nagbabawal sa iyo na magbasa ng Biblia, pero baka nakakulong ka sa selda ng pagdududa o inggit. Tandaan, ang parehong dugo na nagpalaya sa kanila ay handang pumuksa sa anumang kadena sa iyong loob. Ang tagumpay nila ay patunay na walang pader na hindi kayang lampasan ng pag-ibig ng Diyos. Bahagi ka ng kwentong ito, kung hindi sa pagsusuot ng tanikala, sa pagsira naman nito. Isipin mo ang eksena sa pahayag 7:9, isang napakaraming tao mula sa bawat bansa at wika nakatayo sa harap ng trono at sumisigaw, "Sa ating Diyos ang kaligtasan." Isang araw, kasama roon ang mga Iraniano na ngayoy lihim pang nagtatago sa dilim. Hangad kong huwag ka lang maging manonood, maging kaparte ka ng himala, sa panalangin, sa pagbabahagi ng kwentong ito, at sa pagsasabing, "Oo, Panginoon, narito ako, gamitin mo." Sapagkat kung ang disyerto ng Persya ay mapamumukadkad ng biyaya, gaano pa kaya ang buhay mong matagal nang nauuhaw? Hindi lamang numero at ulat ang bumubuo sa rebolusyong ito. Bawat pagbabago'y may pangalan at laman. Isang dating imam na si Farid, kailan lang ay itinuturing na haligi ng komunidad. Ang araw-araw na tumatawag noon ng adhan. Ngunit sa likod ng minarete, nagtanong siya, "Diyos, nasaan ka sa gitna ng aking pagod?" Isang gabing busog sa pangamba, natagpuan niyang nakabukas ang lumang telebisyon sa satellite channel na nagpapalabas ng dramatikong pagtatanghal ng ebanghelyo. Sa eksenang ipinapako si Jesus, tila naramdaman ni Farid ang pako ring tumutusok sa sarili niyang puso. Mula noon, lingid sa lahat, araw-araw niyang binubuksan ang lihim na app ng Biblia at nagdarasal ng tahimik. Hanggang isang araw, sa gitna ng tawag sa panalangin, napahinto ang kanyang dila. Pinalitan niya ang tradisyonal na salita ng panimulang bulong. Yeshua, Yesu, Jesus. Ikaw ang tanging daan. Isang matinik na desisyon ang ginawa niya. Ngunit sa bawat tinik ay namumulaklak ang bagong kapayapaan. Napapansin mo bang parang inuulit ng kasalukuyang Iran ang tagpo sa Daniel 3, kung saan sina Shadrach, Meshach at Abednego ay inilagay sa naglalagablab na pugon dahil tumangging yumukod sa gintong rebulto. Sa modernong Persya, ang rebulto ay huwad na paniniwalang iisa lamang ang landas patungo sa Diyos. Ngunit libo-libong bagong mananampalataya ang nagiging tulad ng 3 kabataang Hebreo, naglalakad sa gitna ng apoy ng pang-alipin at sinasabing, "Kaya kaming iligtas ng Diyos." Sa gitna rin ng apoy, may kasama silang ika-4 na katao na nakikitang malinaw, si Jesus mismo. Kapag iniisip mong hindi mo nakakayanin ang init ng problema,
alalahanin mong may isa ring naglalakad sa gitna ng iyong hurno. Kung iiglap naman tayo sa kwento ni Jonas, makikita nating walang lugar na masyadong madilim para sa liwanag ng pagpapahayag. Ninive, sikat sa kasamaan, ay yumuko sa habag ng Diyos nang marinig ang mensahe. May mga nagbibintang na Iran ay walang nais kundi makapangyarihan. Ngunit ang mga luha ng kabataang nananaghoy para sa kapayapaan at ang mga inang nananalangin para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ang patunay na malambot pa rin ang puso ng bansa kapag ang mensahe ay pagmamahal. Kung si Jonas nga sa kabila ng pagtakbo ay ginamit upang iligtas ang isang malaking lungsod, hindi ba't lalo nang makapangyarihan ang Diyos upang gamitin ang iyong panalangin para abutin ang bansang ito? Tingnan mo ang pangako sa Isayas 35. Mamumulaklak ang disyerto. Aawit ang tigang na lupa. Sino nang mag-aakalang ang bansang nabibigatan ng sanksyon at krisis ay magiging punlaan ng bagong pananampalataya? Sa mga lugar na dati binabalot ng takot, may mga lihim na pagtitipon kung saan umaaluluong ang awit na How Great Thou Art sa wikang Farsi. Ang usok ng huka at alikabok ng kalsada ay napapalitan ng bango ng bagong giling na kape habang nag-uusap sila tungkol sa Efeso 2. 8. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Bawat tasang kape, bawat piraso ng tinapay, nagiging banal na hapunan. Bawat simpleng tawa ay nagiging katibayang buhay ang espiritu. Kaya, kapatid, habang humihinga pa ang salaysay, bakit hindi mo subuking sabihing, Panginoong Jesus, kung ginawa mo sa kanila, gawin mo rin sa akin. Ang una at pinakadakilang himala ay nagsisimula sa pagsuko ng puso. Kung si Pedro'y nakalakad sa tubig sa pagtitig sa tagapagligtas, makatutungtong ka rin sa dagat ng pangamba at mararanasan na hindi ka lulubog. Kay rami mang alon ng duda ang bumangga sa iyo, alalahanin mong nakasulat sa Roma 8:37. Sa lahat ng bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kaya't kung kahit ang pinakamatibay na pader ng tradisyon ay maaaring gumuho sa isang salita ni Kristo, gaano pa kaya ang iyong mga takot? Habakuk 1:5. Masdan ninyo ang mga bansa at pagmasdang mabuti. Kayo'y magtataka at mamamangha sapagkat gumagawa ako ng isang bagay sa inyong panahon na kahit sabihin pa sa inyo ay hindi ninyo kailanman paniniwalaan. Sa sandaling pumailan lang ang pahayag na iyan, para bang may pumipindot ng rewind at fast forward ng sabay sa kasaysayan. Binabalikan ang lahat ng lungkot na tila walang layang kwarto ng mundo, pero sabay ding inihaharap sa iyo ang imahe ng milyong-milyong ilaw ng kandilang sabay-sabay sumisindi sa dilim. Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga araw na ito na halos hindi ka panipaniwala? Tutuloy tayo sa kwentong nagsimula sa Iran at ngayoy lumalawak na parang apoy na tumatalon sa bawat tuyong palumpong ng disyerto hanggang sa Afghanistan, Yemen, Saudi Arabia at lampas pa. Isang lihim ngunit halatang pag-uusbong ng pananampalataya kay Kristo. Pag-uusbong na hinuhubog ng pangarap, dugo, luha, at isang pag-ibig na mas matibay kaysa kamatayan. Kung handa ka ng magbiyahe, pumili ng upuan at huwag kumurap, sapagkat sa kwentong ito, bawat tibok ng puso ay maaaring humabi ng bagong kabanata sa Biblia ng ating panahon. Sa likod ng malamlam na liwanag ng Kabul, kung saan ang buhangin ay hinahagkan ng simoy na may dalang alingaw-ngaw ng mga pagsabog, isang binatang nagngangalang Aryan ay nakatayo sa ibabaw ng bunton ng nasirang ladrilyo na dating pader ng paaralang pinasabugan. Siya'y dating tagasunod ng radikal na kaisipan, lumaking inakay ng mga slogan na may halong takot at pangako ng kaluwalhatian. Ngunit isang gabi, habang hinihintay niyang magbukang liway-liway ang ruta ng bantay niya sa checkpoint, nakatulog siya sa likod ng sandbag at nanaginip. Nakita niya ang isang tao na ang damit ay maningning na parang unang liwanag ng umaga, naglalakad sa ibabaw ng gumuhong kalsada at yumuyuko upang damputin ang mga piraso
ng nasirang selyadong aklat. Nang tanungin ni Arian kung ano iyon, ang sagot ay isang bulong na tila nagmumula sa pagitan ng hangin at kalamnan. Ito ang puso mong akala mo'y hindi na mahihilom. Paggising niya, wala na ang lalaki, pero hindi nawala ang apoy na tila sumindi sa loob niya. Di nagtagal, nakatagpo niya online ang isang Afghani na lihim na nagtuturo ng salita. Mula roon, parang si Gideon na inutusan ng Diyos na talunin ang napakalaking hukbo. Gamit lamang ang ilang daang tao, natagpuan ni Arian ang lakas na itakwil ang takot at magsimulang magpasa ng digital na ebanghelyo sa mga estrangherong hinahagod ng paghahanap. Ginagawa niya iyon habang nakabalot pa rin ng tradisyonal na turban. Subalit ang mga mensahe sa loob ng kanyang telepono ay tila nakasuot ng baluti ng liwanag. Sa Yemen naman, kung saang humahalo sa ihip ng hangin ang usok ng digmaan at ang alulong ng gutom, may isang grupong kababaihan na pinamumunuan ni Samira. Isang balo na nawalan ng asawa at 2 anak dahil sa lumilipad na bala. Bagamat itinuturing siyang walang tinig sa lipunang tradisyonal, sa kanyang palad ay kumuha ng lakas na tila isinusulat sa luwad ang panibagong berso ng awit 34, 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas niya ang mga bagbag ang loob. Araw-araw, nagtatago sila sa gilid ng isang palikurang yari sa yero. Dala ang maliit na radyo na tumatanggap ng mahinang shortwave broadcast sa wikang Arabic, Yesu al-Masih, Kalimatullah. At doon, sa pagitan ng patak ng ulan at putok ng baril, ipinapasa ng palihim ni Samira ang simpleng tanong, naririnig mo ba siya? Bawat babaeng sumasagot ng oo ay sumisindi ng kandilang gawa lamang sa piraso ng tela't mantika. Sa gitna ng hangin na amoy, pulang pagkamatay, parang minamasdan mong unti-unting nabubuo ang isang bituin. Alaalang buhay pa rin ang pangako ng Filipos 2:15. Kayo'y magniningning na parang mga ilaw sa sanlibutan. Ngunit paano umuusbong ang isang pananampalatayang bawal? Tinatype ba sila ng Diyos sa code ng DNA o dinidilig ng luha? Alam nating kapwa. Balikan mo si Noe na nagtayo ng arka sa gitna ng katiyakan ng init ng araw, habang pinagtatawanan ng mga kapitbahay na walang alam sa paparating na ulan. Gayon din, maraming lihim na mananampalataya sa gitnang silangan ang tila nagtatahi ng espiritual na arka. Mga bahay na yari sa simpleng pader at lumang kurtina, ginagawang silungan ng mga 3 taong gulang na kopya ng Biblia na nakatago sa loob ng kahon ng petsa at pasas. Tuwing gabi, may kumakaway na linya ng data sa kalangitan, satellite signal ng The Jesus Film, audio dramatizations ng Bagong Tipan, chat forums kung saan nagkukwentuhan ang mga gumising sa parehong panaginip. Ang ilan ay wala pang kasiguruhan, tila silang si Thomas na hindi makapaniwala hanggat mailalagay ang daliri sa sugat. Pero hinahayaan silang magtanong, sapagkat nakasulat sa Judas 1:1-22, mahabagin kayo sa mga nag-aalinlangan. Sa bawat bakit at paano nila, mas lalong nagiging pulido ang patunay, hindi bulag na pagsunod, kundi pagkahulog sa tunay na relasyon. Samantala, sa gitnang lungsod ng Riyadh, kung saan ang mga glass facade ng mga bagong gusali kumikislap sa araw na tila salamin ng modernidad, may bagong ritmo ang gabi. Isang tahimik na pulso ng pag-asa. Dito, kasabay ng ambisyosong pagpapanibago ng kaharian sa ekonomiya at turismo, marahang niluluwagan ang gapos ng relihiyosong eksklusibidad. Isa sa mga testimonya roon si Khalid, isang dating IT consultant na napasama sa high-level na Smart City Project. Noong unay, tila naman siya sa 2 araw 5. May kapangyarihan at pribilehyo, pero may sakit sa kaluluwa na tinatakpan ng ranggo. Habang bumabasa ng tech forum, aksidente niyang nabuksan ang video ng isang pastor sa Ingles na nagtuturo tungkol sa Lucas 15. 11 hanggang 32 ang alibughang anak. Sa kwento ng anak na nagwaldas at ng amang handang yumakap,
Bigla niyang naramdaman na kahit gaano pa siya kalinis tingnan sa labas, may malalim na alibughang nagtatago sa loob. Pagod, malayo sa tahanan ng ama. Isang gabi, namasyal siya sa boulevard, nakaupo sa bangko habang nasa likod ang nakasinding LED billboard ng futuristic city. May mensaheng patalastas na nag-flash, "Discover endless possibilities." Sa sandaling iyon, naisip niya, ang pinaka-endless possibility ay kung talagang may Diyos na Ama na naghihintay. Sa simpleng panalangin, pabulong niyang kinumpisal ang pangalan ni Jesus. At ang bagong lungsod na itinatayo sa labas ay walang sinabi sa bagong lungsod na biglang itinayo sa kaloob-looban ng kanyang puso. Magtatakang ilan, kung totoo ngang ganito kalawak ang paglaganap, nasaan ang ebidensya? Alalahanin na noong si Elias ay tumakbo papalayo sa espada ni Jezebel, nagreklamo siya na siyang natitirang propeta. Ngunit sinagot siya ng Diyos sa 1 oras at 19 at 18. May 7,000 pa akong naiwan sa Israel. Hindi kailangan ng Diyos na idokumento sa headline bawat puso na binabago niya. Sapat na ang isang bulong at siya'y sumusulat sa buhangin ng eternidad. Gayunpaman, makikita ang bakas. Bumabangong estadistika, mga independent survey na nagko-confirm ng lumalaking porsyento ng mga taong tumatalikod sa formal na Islam tungo sa wala o kay Kristo, pagbagal ng mga institusyon ng moske, paglaganap ng Farsi, Dari at Arabic translations ng Biblia na pinipirated ng libre. At higit sa numero, meron tayong kwentong tulad ni Amani, isang batang Yemeni na inampun ng isang Muslim na pamilya ng maulila. Nang maospital siya dahil malnutrisyon, isang nurse na Tagalog, isang OFW, ang nag-alayan ng panalangin sa pangalan ni Jesus, kasabay ng simpleng himig ng "sa Diyos lamang." Pag-uwi ni Amani, nang tanungin siya ng foster mother kung bakit tila kumikislap ang kanyang mga mata, sumagot siya ng isang linyang natutuhan niya mula sa nurse. Diyos ay pag-ibig. Sa salitang Arabic, Allahu Mahabba. Sa iisang pangungusap na iyon, nabuksan ang pinto ng usisa na nagpatuloy sa pag-aral ng bagong tipan online. Sinong mag-aakalang ang himno ng lingkod Pinoy ay magiging trumpeta ng ebanghelyong niyayakap ng isang pamilyang Arabo? Dapat din nating tingnan kung paano ginagawang pulso ng pag-asa ang musika. Sa underground studio sa Dubai, 3 Iranianong refugee at 2 Saudi na dating imams ang nagre-record ng worship song sa timpla ng OD, kayon at auto-tuned na boses. Pinamagatan nilang Desierto, hango sa Isayas 43, 20. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, magbubukas ng daan sa disyerto at magpapatubo ng ilog sa ilang. Ang titulo'y Spanish. Ang lyrics ay halo-halo, Farsi, Arabic, Tagalog at English. Hindi nila ma-upload sa mainstream platforms dahil sa censorship, ngunit ginamit nila ang decoy na file name na meditation ambient track at kumalat ito sa Telegram at Signal. Kapag nakikinig ka, parang pinapatunog ang mismong pintig ng mga alon ng Persian Gulf. May pakpak na dala ang tugtog. Maraming kabataan ang nagsasabing iyon ang soundtrack ng kanilang lihim na paglalakbay kay Kristo, tulad ng mga Israelita sa bilang 21 na sinamahan ng tugtog ng tambol ni Miriam matapos ang pagtawid sa dagat na pula. Ngunit ang liwanag ay palaging sinusubukang lunurin ng dilim. Sa Syria, na bagamat halos lubog na sa sariling dugo ang kasaysayan, may mga bagong selulang Kristiyano na tinutugis ng milisyang ekstremist. Sa bawat raid, pamilyar na pattern, sinusunog ang kopya ng Biblia, sinasamsam ang cellphone, dinudukot ang leader, at pagkatapos ay ibinibigay ang ultimatum. Isuko si Kristo, o ang susunod na paghinga mo'y huli. Sariwa as lunti ang dahon ang krisis, pero gaya ng kwento sa Daniel 6, ang mga leon ay nananatiling layon, ngunit may makapangyarihang kamay na pumipigil sa kanilang panga. Ipinakita ito ni Miriam, isang 19 na anyos na Siryanong dating Quranic competition champion
Noong nakita niya sa TikTok ang maikling clip ng Kristiyanong nagpapaliwanag ng Juan 3, 16, nag-scroll siya ng mabilis para iwasan. Ngunit nang bumalik siya kinabukasan, biglang nasa For You page niya muli ang parehong verse. Pero ngayon nakasalin sa Arabic rap. Sa gitna ng pagduda, sumulat siya sa kapwa teenager sa Lebanon na may kaparehong interest. At natuklasan niyang pareho nilang nakita ang ultraviolet cross sa kanilang panaginip. Pagkaraan ng ilang linggo, tinawag sila ng milisya sa checkpoint. Kinuha ang kanilang phone at nang makita ang chat na may cross emoji, dinala sila sa kulungan. 3 araw silang ininteroga, ngunit sa gabing ika-4, nagka-electrical outage sa lugar. Bumukas ang gate ng bigla at na-evacuate silang lahat dahil sa airstrike sa malapit. Paglaya niya, sinabi ni Miriam, "Sa kadiliman ko unang nakita, nang maliwanag ang liwanag." Hindi malayo sa pahayag ni Pablo sa Roma, 5:3-5 na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay pag-asa na hindi humihiya. Pagkatapos, may tanong na bumabalik, hanggang saan aabot ang rebolusyong ito? Balikan natin si Abraham na umalis sa Ur nang walang GPS. Bit-bit lang ang pangako. Sa parehong diwa, maraming kabataang Persian at Arab di alam kung saan sila patutungo. Ngunit nilalakaran nila ang Hebreo 11. Isa. Ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Sa Jordan River ng modernong buhay. Visa run, refugee hotline, exit permit. Dumaraan sila na parang bagong henerasyon ni Josue. Ngunit sa halip na bato sa gitna ng ilog, ang marker nila ay QR code sa SIM card na kapag in-scan ay magbubukas sa libreng New Testament PDF. Sa bawat pag-cross nila sa bagong border, may naiwan silang digital memorial stone at parami ng parami ang nakakabasa. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ng ilan na sentimental lang ang lahat at kulang sa pragmatikong pagbabago. Pero pansinin mong kung paanong ang pulso ng ebanghelyo ay nag-e-engkwentro sa ekonomiya. Sa ilang lungsod sa loob ng Gulf, may mga migranteng manggagawang Pinoy at Indianong Kristiyano na nagse-set up ng micro-entrepreneurship, mga car wash at coffee kiosk na nagsisilbing komunidad hub. Kapag nag-order ka ng flat white, baka may nakapaskil sa tissue holder. Psalm 34, 8, tikman at tingnan na mabuti ang Panginoon. Hindi iyon sermon kundi paanyaya. Maliit na negosyo, pero lumalabas na rescue line sa mga lokal na teenager na gustong makipagkwentuhan ng malaya sa mga taong di sila huhusgahan. Parang ang maliit na basket ng 5 tinapay at 2 isda sa Juan 6. Maliit, pero sa kamay ni Kristo, pinapakain ang 5,000 at sumusobra pa ang tira. Huwag din nating kalimutan ang diaspora sa Europa at North America. Mga refugee na pumuslit mula sa hangganan at ngayon natutong magpiling ng patatas sa German Asylum Center. Sa bawat barracks, may nagdidikit ng handwritten verse mula sa Jeremiah 20, 11. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo. Hindi nila alam kung maaprobahan ang visa, pero alam nilang sigurado ang plano ng Diyos. Sa mga English class, itinuturo ng volunteer na misyonerong taga-Brazil ang alphabet gamit ang J is for Jesus at L is for love. Kung sasabihin mong parang mababaw, isipin mo, si Bartimeo ay nabulag, pero isang salita ni Jesus lang ang nagbalik ng liwanag. Minsan isang simpleng titik ang magbubukas ng pinto sa bagong daigdig. Pagod ka na ba sa bigat ng impormasyon? Siguro oo. Pero ang bigat ay bahagi ng kwento. Tulad ng mga disipulo, sa Lucas 24 papuntang Emos, hindi damang-dama ang katotohanan hanggat di sinusunog sa puso. Kaya bigyan kita ng tagpo. Gabi sa hangganan ng Iran at Iraq, malamig ang hangin, may karitela ng tsaa at mga patatas na naprito. Sa di kalayuan, humahuni ang generator. May 5 lalaking nakabilog, kumukuha ng init sa maliit na kalan. Isa sa kanila ang may hawak na lumang Nokia phone. Nakaplay ang tinig na nagsasalita sa Farsi.
Kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. Tahimik ang iba, ngunit habang umiikot ang tasa ng tsaa, sumisinghot sila ng bagong amoy, parang halimuyak ng paa ni Jesus, na hinugasan ng luha ni Maria sa Mateo 26:7. Walang nagsalita ng pagtutol. Ang mga pader ng takot ay nagkaroon ng bitak. Mahalagang maunawaan nating ang pag-iisang boses ng langit ay hindi pag-iisang kultura. Sa Apokalipsis 5:9, inaawit nila, "Tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi at wika." Sa ngayon, sa ilalim ng iisang bituin, may gumagalang pastor na Ethiopian, tagasalin na Korean, merchant na Malay, missionary vlogger na Pinoy, all sa digital highway, sabay-sabay nagtatype ng Slam Masih. Salam e Masih, kapayapaan ni Kristo. Ito ang modernong Pentecostes. Kung noon pinaulanan ng Diyos ng kababalaghan sa Jerusalem, ngayon pinahuhupa niya ang tagtuyot ng kaluluwa sa gitnang silangan gamit ang Wi-Fi, WhatsApp at drone delivery ng Bibles na nakasilid sa cellphone chip. Natatawa ka ba? Natatawa rin siguro si Sarah nang pinangakuan siyang magkakaanak sa edad na 90. Pero ang pangako ay buhay at tila yata wala pang bagay na mas mabilis kaysa sa pangakong ginigising tayo bawat umaga. Sa bawat hakbang ng rebolusyong ito, saksi ang sigaw ni Isaiah 6:1. Bumangon ka, magliwanag, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Habang mas pinipisil ng pananakot ang ilan na sumuko, mas dumarami ang tumitindig. Inilista ng ilang analista na 1 dekada ang nakalipas. Halos imposibleng marinig ang pampublikong discussion tungkol kay Jesus sa Saudi Satellite Network. Ngayon, bagamat hindi pa rin ito prime time, may ilang angkor na naglakas loob magbanggit ng propeta na mahal din ng Kristyanismo. Para sa karaniwang manonood, baka pang hypothesis lang iyon. Pero sa naghihintay na puso, parang gate code iyon sa lihim na pintuan ng kalayaan. Aanhin mo ang ginto ng palasyo kung sa loob mo'y nakapiit ka. Ngunit kung ang katotohanan ng Juan 8:35, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, tunay nga kayong malaya, ay bumungad, kahit kubo sa desyerto'y nagiging palasyo ng shalom. Sa puntong ito, maaaring nag-iisip ka, ano ang bisa ko sa napakalayong kwentong ito? Sagot ko, tandaan mo si Ruth, isang dayuhang Moabita na sumunod sa biyenang si Naomi patungong Bethlehem. Walang katiyakan kung may tatanggap sa kanya. Ipinanganak sa kanyang linya ang Mesyas. Ang maliit na oo mula sa gilid ng mundo ay bumuntong sa kwento ng kaligtasan. Kaya ang pinakamaliit mong panalangin, ang simpleng pag-share mo ng video, ang pagtulong mo sa isang refugee na makahanap ng trabaho, lahat iyan ay posibleng maging inangkop na 5 tinapay at 2 isda na magpapakain sa libo-libo. At kung iniisip mong di ka karapat-dapat, alalahanin si Pedro. Ikinatwa niya si Kristo ng makailang ulit, pero sa Juan 21, tinanong siya ng tagapagligtas ng 3 beses, "Mahal mo ba ako?" Sa bawat sagot na, "Oo," binigyan siya ng bagong misyon. Kaya walang kasalanang di pwedeng alisin ng banal na dugo at walang nakaraan na di pwedeng gawing patotoo. Narito tayo ngayon, humahakbang sa pagitan ng dateline ng kasaysayan at hula ng propesya. Mga taong dating nasa bulsa ng takot, ngayon ay nagiging sulo ng liwanag. Mga kabataang dating sinasanay magdala ng baril, ngayon ay nagdadala ng buenas nuevas. Kapag pinikit mo ang iyong mata ngayong gabi, isipin mong sa kabilang panig ng mundo, isang lolo ang nakatingala sa patay-sinding bumbilya sa loob ng basement. Hawak ang bibilyang bagong sulat sa wikang Kurdish. Nanginginig ang kamay, ngunit kumakanta ng Salmo 23 sa kumpas ng hininga. Habang kumakapit ang bansa sa mabigat na kadenang bakal, may libo-libong kamay na ngumangatok sa langit. At gaya ng sabi sa pahayag 3, 8, kay Kristong may hawak ng susi, may binuksan akong pinto na hindi na kayang isara ng sinuman. Kung ganito karami ang nakikitang himala sa lupaing tinatawag na mahigpit,
gaano pa kaya sa lugar mo? Marahil hindi ka pinagbabawalan ng batas na magpuri, pero baka abala ka sa deadline, social media comparison, o pagod na relational drama. Iyan ang iyong oppresyon, ang iyong persecution. Pareho lang ang gamot, mapalapit kay Jesus. Tandaan mong ang unang utos ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ang pangalaway, ibigin mo ang kapwa. Kung tunay na umiibig tayo, hindi natin hahayaang mag-isa ang Iran, Afghanistan, Yemen at Saudi sa laban. Ipanalangin natin sila. Tulungan nating ipasa ang tinig na nagliligtas. At higit sa lahat, hayaang ang liwanag na nagbubukas ng kulungan, doon ay maging liwanag din na nagpapalaya sa atin dito. Panghuli, kung gusto mong makita kung gaano kalawak ang maaabot ng munting desisyong magtiwala kay Kristo, masdan mo ang sarili mong kamay. Ilapat mo sa dibdib mo at maramdaman mong pumipintig ang puso. Bawat pintig ay paalala ng Lamentations 3:22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Sariwa tuwing umaga. Kung ang pag-ibig na iyon ay sapat para itawid ang kabundukan ng Persya at ilog ng Tigris, siguradong sapat iyon para itawid ka sa anumang dagat ng pangamba. Kaya bago matapos ang video na ito, yapusin mo ang paanyaya. Panalangin man ito sa katahimikan, pagluha man ito na walang salita, o paghawak sa kamay ng kaibigang nanghihina, gawin mo. Dahil gaya ng sinabi sa 2 Korinto 6:2, ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ang himala ay hindi na bukas kundi ngayon. Tatapusin ko sa Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Kung kay Kristo walang imposible, abay asahan mong may susunod pang kabanata na mas matindi, mas malalim, at mas nakamamangha kaysa sa alinman sa mga narinig mo. At baka, pagbalik mo bukas, kwento mo na ang isinasalaysay. Hanggang doon, manatiling nagniningas. Roma 13:11, gising na, sapagkat ang kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong tayo'y unang manampalataya. Sa isang kumpas ng espiritu, parang may kampana sa langit na walang tigil ang pagtunog, nananawagan sa lahat ng inaantok na kaluluwa. Oras na para buksan ang mata, oras na para salubungin ang bagong umaga ng pag-asa. Habang patuloy tayong sumusulong sa kwento ng himalang lumalagablab mula sa gitna ng gitnang silangan, biglang luminaw ang katotohanang ang Diyos ay gumawa hindi lamang ng mitsa, kundi ng buong liwanag na kumakalat na parang bukang liway-liway sa ibabaw ng lupa. Ang liwanag na ito, na unang nasinagan sa Iran at Afghanistan, ay ngayoy tumitibok na sa puso ng Africa, Asia, Europa, at maging sa mga pulo ng Pasipiko. Isang ebanghelyong nakasakay sa alon ng internet, sa sayaw ng diaspora, at sa bawat buntong hininga ng taong nauuhaw sa katotohanan. Kung nakaramdam ka ng panawagang manindigan, ngayon na ang sandali. Ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay sa bansang Sudan, kung saan ang dilaw na disyerto ay dati tila walang ibang tinatanim, kundi paghihimagsik at gutom. Doon, kilalanin natin si Khalifa, isang dating child soldier na nagbitbit ng baril bago pa man niya natutunan ang alpabeto. Gaya ni Jose na itinapon sa balon ng mga kapatid, si Khalifa ay hinulog ng kasaysayan sa hukay ng digmaan, ngunit hindi alam ng mundo na sa mismong hukay ay lulusot ang binhi ng pangako. Isang taon, matapos siyang makatakas sa kampo, dinala siya sa Refugee Transit Center sa border ng Egypt, kung saan prioridad ang edukasyon. Doon, isang Bolivianong guro ang nag-abot sa kanya ng aklat na pambata, ilustradong kwento ni David at Goliath. Hindi pa sanay bumasa si Khalifa, pero sa pagguhit ng batang pastol na humaharap sa dambuhalang mandirigma, parang sumilay ang liwanag sa pagitan ng mga linya. Kung ang maliit na bato ay sapat sa kamay ng may pananampalataya, marahil sapat din ang maliit na paniniwala sa kanyang munting puso upang magpasimula ng himala. Sa sumunod na mga buwan,
natutunan niyang bigkasin ang awit 27:1 hanggang 1. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Isang talatang paulit-ulit niyang inuusal tuwing sumasagi sa alaala ang putok ng baril. Lumipas ang 2 taon, nakakuha siya ng scholarship sa Kenya at ngayoy bahagi ng online prayer team na nakakachat ng libo-libong kabataang Sudanese. Sino nang mag-aakalang ang baril na kanyang kinarga noon ay mapapalitan ng Biblia sa digital form at ang dating takot ay magiging tapang na lumalaban hindi sa laman at dugo kundi sa espiritu ng kadiliman gaya ng itinuro ni Pablo sa Efeso 6. Sa India naman, sa paanan ng Himalayas, matatagpuan si Devi, isang gurong Brahmin na nagluluto ng tsaa para sa mga backpacker. Isang gabi, may dumating na Koreanong misyonero na nagpahinga mula sa pag-akyat. Sa paghahain ng chapati, nabuksan ang usapan tungkol sa the light of the world. Ang sagot ni Devi ay maaanghang pa sa curry. Ang liwanag ay isa sa mga Diyos namin. Bakit ko siya alay sa isang banyagang propeta? Ngunit kinabukasan habang binabalikan niya ang guestbook, natagpuan niyang iniwan ng bisita ang munting papel. Mateo 5:14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Parang sinturon ng kidlat, tumama ang talata sa kanyang isip. Sumabay ang odd timing ng brownout sa nayon at sa unang pagkakataon, nakita niya na kahit anong siksik ng relihiyosong sistema, may lungsod sa ibabaw ng burol na di kayang patayin ng dilim. Pagkaraan ng ilang linggo, dumating ang misyonary sa pangalawang pagkakataon para kumuha ng gamit na naiwan at dito na nagtuloy-tuloy ang pag-uusap nila. Sa dulo, pinili ni Devi si Kristo at ngayon, tuwing may bisitang gustong tikman ang local masala tea, nag-uumpisa siya sa kwentong, alam mo ba na may tsaa ng buhay na kaya kang painumin ng kapayapaan? Gaya ng babaeng Samaritana sa balon, kahit siya ay gulat pa rin sa bilis ng pagbabago, pero hindi mapigilang maghayag, halik kayo, kilalanin ninyo siya. Tawirin natin ang dagat patungo sa Latin America, sa Venezuela, kung saan ang krisis sa ekonomiya ay nagdala ng maraming pamilya sa pagsikat ng araw-araw nang walang katiyakan kung may almusal. Dito natin makikilala ang mag-asawang Delgado, dating atheist bloggers na nag-specialize sa political satire sa social media. Noong isang gabi na mawalan sila ng internet, nakatanggap sila ng USB mula sa kapatid na OFW sa Qatar, naglalaman ng pirated na kopya ng The Chosen. Supang-supang ang kuryente, kaya nakailaw lang ang telepono gamit ang rechargeable fan. Sa eksenang kung saan nagpakita si Jesus kay Nicodemo, napatigil sila. Inilarawan ni Nicodemo ang liwanag na dumating hindi upang hatulan, kundi upang iligtas. Sa pagitan ng narat ng script at ng init ng gabing walang bentilador, naitanim ang binhi ng pag-asa. Nang bumalik ang kuryente, agad silang nag-research. Who is Jesus really? Walang opisyal na simbahan sa kanilang baryo, pero may online fellowship group sa ibang lungsod na nag-ooperate sa Telegram. Sumali sila. Makalipas ang 3 buwan, ang kanilang political satire page ay naging Esperanza Real, isang page na gumagamit pa rin ng humor. Ngunit ngayon ay bumabato ng tanong, kung kayang palayain ng Panginoon ang bansa ng mga Hebreo mula sa Ehipto, hindi ba niya kaya tayong palayain mula sa kahirapan at katiwalian? Kaakibat nila ang kwento ni Nehemias na sa gitna ng pagkakawatak-watak ng bayan ay nagpatuloy magtayo ng pader. Sa bawat post, inaanyayahan nilang mag-comment ang sinumang gustong humingi ng panalangin. Kumalat ang page na parang apoy at pumalo sa daan-daan libong shares. Patunay na ang aliw ng katatawanan ay mas epektibo kapag inihahaluan ng aliw ng ebanghelyo. Waray katulad ito ng Acts 16:25 nang kumanta sina Pablo at Silas sa bilangguan. Sa gitna ng kadena at rehas, may awit na nakapagpapayanig ng pundasyon. Bagsak tayo sa Pilipinas, lupang kayaman ng pananampalataya, ngunit hindi rin ligtas sa paglamig ng damdaming espiritual. Dito,
Nakilala si Arvin, estudyanteng TikTok content creator na sikat sa dance trends. Napagod siya sa walang katapusang paghahabol ng likes at views. Kaya nag-retreat sa isang gabing tahimik sa rooftop. Habang nag-scroll, na-recommend sa feed niya ang video ng part 1 ng seryeng ito. Oo, ang palabas na kasalukuyan mong pinapanood. Nabasa niya ang Juan 8:32 sa hook at napaisip, libre ang views pero alipin ako sa validation. Sa sumunod na araw, nag-research siya tungkol sa mga underground church sa Iran. Nabangga niya ang kwento ni Farid, ang dating imam. Ang tapang ng pagtindig ni Farid sa gitna ng panganib ay sumalamin sa sariling pagkauhaw ni Arvin sa kahulugan. Gaya ng batang Samuel na narinig ang tinig ng Diyos sa katahimikan, pumanig sa loob ni Arvin ang bulong, "Arvin! Arvin!" Tumayo siya, ibinagsak ang telepono at lumuhod. Sa puntong iyon, sa gitna ng humihinang tunog ng karaoke sa kapitbahay, naganap ang pinakamahalagang collab ng kanyang buhay. Collab niya at ni Kristo. Ngayon ginamit niya ang TikTok hindi lang para sa sayaw, kundi para ibahagi ang 3 segundo na mensahe. Jesus loves you. Mabilis kumalat na parang wildfire. Umabot sa mga kabataang naghihintay ng bus, sa mga OFW na matagal nang hindi nakakauwi, sa mga barista na madaling araw nang nagtatanggal ng apron. Walang sermon, isang sulyap lang ng pag-ibig at RSVP ng pag-asa. Pag-usapan natin ang sandata ng panalangin. Sa kwento ni Esther, isang gabing tahimik nag-fast ang buong bayan para sa pagliligtas sa genocide. Ganoon din ngayon sa isang closed Facebook group na pinangalan ng Rooftop Watch. Nakapag-recruit ng libu-libong intercessor mula sa mahigit 50 bansa. Guro, driver, call center agents, lola na gumagamit ng flip phone, gamer na gising magdamag. Bawat miyembro ay may alarm sa kani-kanilang time zone. Tuwing patak ng oras, may dala silang talata. Minsan awit 91, minsan Roma 8:26, upang ipanalangin ang underground church sa Middle East. Hindi nila nakita ang bawat isa sa personal, pero kada linggo may testimonya. Pinakawalan si Pastor R sa Saudi dahil biglang nag-withdraw ang kaso. Nakatanggap ng bagong smuggled Bibles ang group sa Mashhad. Parang kwento ni Moises na pinatataas ang kamay habang nakikipaglaban ng Israel. Sa tuwing binababa niya, natatalo sila. Ngunit nang sinuportahan ng mga kakamping sina Hur at Aaron, nanalo ang hukbo. Sa digital age, ang Hur at Aaron ng bawat tagapagbuhat ng kamay ay push notification, Viber broadcast, at simpleng emoji na. Sa lahat ng himala, hindi nawala ang pagsubok. Isang pangkat ng Iranian Christians ang nahuli kamakailan sa isang checkpoint, ikinulong ng walang kaso. 5 sa kanila ay kabataang babae. Pinukpok ng tanong, bakit kayo tumalikod sa Islam? Bawat isa'y tahimik ngunit matatag, gaya ni Daniel na nagpasyang huwag kumain ng pagkain ng hari. Matapos ang 2 linggo ng interogasyon, ipinagbunyi ng autoridad na magbibigay sila ng last chance. Kung itatakwil nilang lahat si Jesus at uulit-ulitin ang shahada. Sa loob ng kulungan, naghawak kamay sila at inalala ang Mateo 5. 10. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Nang bumalik ang bantay kinabukasan, natagpuan niyang may sulat sa dingding. Sinulat gamit ang kapirasong metal. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Imbis na mapikon, tumayo ang bantay at umalis. Pagkaraan ng ilang araw, nasa labas na muli ang mga kabataan. Ayon sa insider, biglang na-transfer. Sa ibang distrito, ang opisyal na siyang palaging nambubugbog. Waria inihip ng Diyos ang tagpo gaya ng gawa. 12 nang makalaya si Pedro matapos ingatan ng anghel. Kung paano, tanging langit ang nakaalam. Ngunit kitang-kita ng lupa ang resulta. Ang takbo ng rebolusyong ito ay parang umuusad na tren na walang nakikita ang ilan dahil palihim. Ngunit lumilikha ng panginginig sa riles ng kasaysayan.
Sa datos ng ilang independent think tank, parami ang nonis sa relihiyong opisyal sa MENA region. At mula sa grupong nonis na iyon, may malaking porsyento ang nagiging followers of Jesus outside traditional church. Terminong kanilang ginamit. Bagamat mahirap kwentahin, isang espiya ng liwanag ang nagbubulungan. Mas marami sa kanila ang nagsiswitch tuwing may global crisis. Pandemya, inflation, cyber blackout. Dahil sa mga panahong iyon, mas malinaw nilang naririnig ang tahimik na katotohanang hindi nasusukat ang kaharian ng Diyos sa percentage points. Bakit ganoon? Sapagkat gaya ng kwento ni Elias na dumanas ng lindol, apoy, at malakas na hangin, sa bandang huli tiniyak ng Diyos na ang presensya niya ay nasa banayad na tinig. At kapag masyado nang maingay ang mundo, mas rinig mo ang bulong. Kung magtataka ka kung paano nagtatagpo ang bawat hiwa-hiwalay na kwento, balikan natin ang lawak ng katawan ni Kristo. Sa Gawa 2, nang bumaba ang Espiritu Santo, nagkulay-kulay ang wika ng mga tao. Walang iisang accent ang Pentecostes. Ganoon din ngayon. Sa isang online prayer meeting, nag-lead ng kanta ang Pininers mula Riyadh, habang may Kanadyano sa gitara, Congolese sa djembe, at Iranyanong nagre-recite ng awit, 23 sa Farsi. Sa Zoom chat, may namuong pangungusap. He prepares a table before me in the presence of my enemies. At doon nila napagtanto na silaman, bagamat magkakahiwa-hiwalay, ay iisa ang lamesang pinaghahainan, ang hapag ng grasya ni Kristo. Ito ang tugon sa Juan 17 panalangin ni Jesus na maging isa ang kanyang mga tagasunod. Isang himala na kahit nahahati ang geografiya ng visa restriction at time zone, pinag-iisa ng pangako ng kaligtasan. Habang lumalaki ang kilusang ito, natural na may tanong tungkol sa hinaharap. Ano ang mangyayari kung mas marami pang bansang sarado sa ebanghelyo ang mapagbubuksan? Naaalala ko si Josue at Caleb na nag-spy sa lupang pangako. 10 ang natakot, ngunit 2 ang nagsabing, kaya natin iyan sapagkat kasama natin ang Diyos. Sa global landscape, maaaring may 10 ulat ng takot, saradong border, cyber security crackdown, anti-conversion law. Ngunit may 2 ulat ng takot pag-asa. Una, hindi makontain ng pader ang panaginip. Pangalawa, hindi maisensor ang pag-ibig. At kung may duda pa, tingnan mo ang China na may mahigpit na firewall. Ngunit kumakalat pa rin ang mga underground fellowship sa rate na hindi sinusukat ng statistics ng pamahalaan. Kapag pumatay ka ng apoy sa isang bundok, sisiklab iyon sa kabilang burol. Ganyan din ang ebanghelyo, nagsasabog ng bagong punla tuwing susubukang bunutin. Ngayon, bigyan natin ng pansin ang himig ng espiritual na laban sa Efeso 6:12. Hindi tayo nakikipaglaban-laban sa laman at dugo, kundi sa mga pinuno, mga kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang ito. Kaya't may lumalaking inisyatiba ng worship 24/7 online. Ang mga volunteer ay nag-sign up para sa Hour of Incense, 1 oras kada linggo kung saan tutugtugin nila ng live ang awit ng pagsamba. Minsan sa sari ng India, minsan sa kora ng West Africa, o kaya ay sa kulintang ng Mindanao. Pinapakalat nila ito sa Twitch, YouTube Live, at kahit sa gaming platforms. Ang sino mang makasagap ng stream ay maaring hindi man makaintindi ng lyrics, ngunit nadarama ang atmosfera ng presensya. Parang si Saul na napayapa ang espiritu sa tugtog ni David. May testimonya ng gamer sa Turkey na naka-off mic, biglang napaiyak nang marinig ang simpleng ulit-ulit na chorus, "You are holy." Naalala niya ang galit na kinikimkim sa ama. Kinabukasan, humingi siya ng tawad at nagsimulang magbasa ng Bible app. Totoong sa pagitan ng pixels kaya ring magmilagro ng Diyos. Magtataka ka din na siguro, paano mo ito maisasabuhay? Alalahanin si Andrew, kapatid ni Pedro. Wala siyang mahabang sermon sa Biblia. Pero dahil dinala niya si Pedro kay Jesus, nayanig ang buong mundo.
Kung ang nagdala kay Pedro ay hindi kilala, pwedeng ikaw iyon ngayon. Maaaring may roommate kang nakatutok lang sa phone buong gabi. Kaopisina mong tahimik pag lunch break. Delivery rider na paulit-ulit mong kinakausap. Isang mensahe lang. Kumusta ka? Maaari ba kitang ipag-pray? Walang sapilitang aral, walang debate. Isang hakbang lang ng kabutihan. Hayaang ang banal na espiritu ang magpatuloy. At kung natatakot ka sa posibleng pagtanggi, alalahanin ang gawa 4 ng pinagbawalan sina Pedro at Juan. Pero nagpray sila ng kapangyarihan upang mangusap ng may katapangan. Sa parehong pagkakataon, ipanalangin mo ang sarili mo. Panginoon, bigyan mo ako ng tapang higit sa takot. Tandaan mong si Gideon ay tinawag habang nagtatago sa pisaan ng ubas. Iyong mismong lugar ng takot ay ginawang training ground ng paglaya. Maging lunsod man o baryo, opisina man o campus, siping mo ang Diyos na siyang nagsabi sa Josue 1, Siyam, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo saan ka man magpunta. Sa puntong ito, marahil ramdam mo na ang bugso ng dugo ng Espiritu sa kwento natin. Paano natin siselyuhan? Sa pagtapos ni Moises ng aklat ng Deuteronomio, sinabi niyang, piliin mo ang buhay. Ngayon, pipiliin din ba natin ang buhay? Sa panalangin, sa pagkilos, sa pakikipag-ugnayan? Maaari kang magsimula sa simpleng commitment. 1 minuto bawat araw para ipanalangin ang persecuted church. Isang share ng content na nagpapalaganap ng pag-ibig ni Jesus. Isang kahon ng tulong para sa refugee center. O isang mensahe ng pag-asa para sa kaibigang nawalan ng trabaho. Anumang maliit na butil ay maaring maging puno ng mustasa na magbibigay silong sa ibon ng mundo. Kaya habang isinasara natin ang ikatlong bahagi, isara mo rin ang mga mata at ipikit ang puso sa salita ng Judas, unang talata 24 hanggang 25. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo matisod at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Sumakanya ang kapurihan, kadakilaan, kapangyarihan at kapamahalaan. Ibig sabihin, ang Diyos na nagsimula ng apoy sa Iran ay siya ring Diyos na magsasaayos ng bawat dangkal ng iyong buhay. Hindi mo kailangang maging propeta o pastor. Kailangan mo lang maging bukas na sisidlan. At kung may huling ibubulong ang langit bago tayo maghiwalay ngayon, ito marahil ang Revelasyon 22:17. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakaririnig ay magsabi, halika. Ito'y paanyaya hindi lang sa dugo't laman, kundi sa buong lahi ng tao. Kaya, kaibigan, kung bubuksan mo ang pinto, ihanda mong ang mundo mo'y magbabago. Huwag mong isipin na tapos na ang kwento. Dahil sa kaharian ng Diyos, bawat pagtatapos ay umpisa ng panibagong himala. Tumingin ka sa paligid, baka ikaw na ang susunod na magsindi ng kandila sa dilim ng puso ng iba. Sapagkat, gaya ng sabi ni Jesus sa Juan 4, kailangang gawin natin ang mga gawa ng siyang nagsugo sa atin habang araw pa, dumarating ang gabi na walang makagagawa. Ngayon ang araw, sa iyo nagsisimula ang bagong liwanag. Sumama ka at sabay nating panoorin kung paanong ang mismong gabi ay nagiging umaga sa kamay ng Diyos na walang hanggan. Isayas 43:29. Tingnan ninyo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ay uusbong na. Hindi ba ninyo ito nakikita? Parang biglang nabuksan ang kurtina ng kalangitan at pumasok ang liwanag na kay puti. Sumisiksik sa bawat sulok ng pusong, dati namamalagi sa anino ng takot. Ganito nagsisimula ang ika-4 na yugto ng ating paglalakbay, isang nakapupukaw na alaala na kapag ang Diyos ang kumilos, walang naghaharing gabi na hindi mapapalitan ng umaga at walang bakas ng kadiliman na hindi kayang tabunan ng isang silahis ng bagong pag-asa. Sa gitna ng malamig na hangin ng Berlin, isang Pilipinong au pair na si Liza ang naglalakad siya pauwi galing trabaho. Binabagtas ang mahabang tulay sa tapat ng Ilog Spree. Nakasuksok ang mga daliri niya sa bulsa
habang sa tenga'y tumutugtog ang worship playlist na may halong Farsi at Tagalog. Sa kabilang linya ng lungsod, nagpupuyos ang usapan tungkol sa imigrasyon at digmaan. Kumakalat sa social media ang balita ng mga refugyado mula sa gitnang silangan na patuloy na umaapaw sa Europa. Dati, pinapanood lang niya iyon na parang eksenang malayo. Pero isang gabi nakasabay niya sa tren ang batang si Afsaneh, isang Iranyanong 16 na taong gulang na nag-iisa at mangyak-ngyak habang hawak ang tiket na punit-punit. Wala itong alam sa wikang Aleman. Ang alam lang nitong Ingles ay "Help me." Dito siniklot ang dibdib ni Liza at naalala niya ang Mateo 25 kwento ni Jesus hinggil sa pagtulong sa pinakamaliit na kapatid. Tinulungan niya ang dalagita sa visa control, inihatid sa shelter, at pagkaraan ng ilang linggo, naging tulay upang makilala ni Afsaneh ang lokal na community church. Ang simpleng "Help me" ay naging bukana ng panalangin "Jesus, thank you" na paulit-ulit inusal ng dalagita sa bagong wika ng Pag-asa. Ngayon, tuwing nilalakbay nila ang parehong tulay, magkahawak kamay silang humihimig ng salmo. Tila larawan ni Ruth at Naomi sa modernong panahon. Magkaibang pinanggalingan ngunit isa ang tinatahak na landas ng katapatan ng Diyos. Samantala, sa truck na naglalakbay mula Lagos papuntang Abuha, may truck driver na nagngangalang Olu, nagtitiyagang pakinggan ng static ng AM radio habang binabagtas ang malakarerang kalsada. Ang Nigeria ay nahahati ng politika at relihiyon, ngunit sa static ay dumungaw ang boses na nag-atungal ng ebanghelyo sa simpleng Hausa dialect. Binalik-balikan ni Olu iyon tulad ng ulit-ulit na refrain ng pamilyar na awit, hanggang sa kinabukasan tumigil ang kanyang truck sa tabing kalsada upang sumama sa grupo ng mga mangingisdang nagti-TikTok live ng maikling debosyon sa salitang Yoruba. Parang Acts 10, kung saan si Cornelio ay inihanda ng pangitain at si Pedro ay inihimok ng espiritu. Ganoon din, pinagtagpo ng digital algorithm at bulong ng langit ang darating na pagkakataon. Pagkaraan ng ilang buwan, ginawa ni Olu ang dashboard ng truck bilang moving chapel. Nagdidikit ng talata sa windshield at nag-stream ng maikling panalangin sa bawat pit stop. Daan-daan katulad niyang tsuper ang nakikinig, at sa kalakhang disyerto ng paglayo sa pamilya, ang bagong liwanag ay tumatayong bituin na gabay. Lumipat tayo sa Mexico, sa baybayin ng Baja, kung saan ang alon ng Pasifiko ay sumasalpok na parang tambol sa dalampasigan. Sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, nakatira si Esteban at ang asawang si Marimar. Dating involved sa gang, ngayon ay tumatakas sa nakaraang buhay na puno ng gulo. Isang gabi, tinangay sila ng bagyong walang pangalan at halos mapatay sa rumaragasang putik. Sa gitna ng dilim, naaninag ng mata ni Marimar ang kumikislap na maliit na kulay asul na ilaw. USB na hindi nila alam kung kanino nanggaling, naligaw sa alon, nakasabit sa pader. Pagkatapos humupa ang baha, may tatak itong maliit na isda at nakasulat ang salitang Hope. Nang idinugtong nila sa lumang laptop, tumambad ang video ng lalaki sa Iranian Underground Church na nagpapatotoo sa 2 Corinto 5:17, "Kung na kay Kristo, bago ka na." Sa puntong iyon, parang bumuka ang puso nilang kay tagal nang nakabaon sa takot, at sa harap ng basang sahig at patay na ilaw, sinambit nila ang unang panalangin, bilang mag-asawang umaasang mabubura ang lumang kabanata. Ngayon, habang patuloy silang nagtatayo ng simpleng coffee cart, inilalagay nila sa punch card ng customer ang maikling talata mula sa Hebreo. Desis 33, binubuhusan ng libreng shot ng pag-asa ang bawat kape. Hindi naglalayo ang himala sa siyentipiko. Sa University of Sydney, isang postgraduate na si Jin Woo, South Korean-born atheist, ay nagsasagawa ng research sa biomimicry, kung paano ginagaya ng engineering ang disenyo ng kalikasan. Sa late-night lab session, nakinig siya sa podcast tungkol sa fractal design ng snowflakes. At ang host, isang Iranian-Australian mathematician,
ay biglang nagbanggit ng Job 38, 22 hanggang 23, hinggil sa imbakan ng niebe na inilaan ng Diyos sa araw ng labanan. Nabigla si Jinwoo, Bible verse sa science show. Umani iyon ng kuryosidad. Di naglaon, napunta siya sa thread kung saan tinatalakay ng mga refugee scientist mula Tehran ang kanilang pagtigil sa relihiyosong dogma at pagtuklas kay Kristo. Tulad ni Nicodemo na lumapit sa gabi, nag-message siya ng pribado, nagtatanong kung paanong pagkakasya ang Diyos sa kalkulus. Sa serye ng Zoom call, inilahad nila ang kwento ni Colossians 1:17. Sa kanya, nagsasama-sama ang lahat ng bagay. Sa huli, habang tinititigan niya ang X-ray diffraction pattern na parang kaleidoscope ng simetriya, napagtanto niyang kung may logos na nag-organisa ng snowflake, marahil siya ring nag-ukit ng disenyo ng kanyang kaluluwa. Sumuko siya kay Jesus sa mismong lab, lumuluhang umaalingaw-ngaw sa tahimik na koridor ang salitang salamat. Baka itanong mo, paano kung ang bansang pinanggalingan mo ay malaya na sa relihiyong restriksyon? May bahagi ka pa ba sa revolusyong ito? Oo, sapagkat tulad ng kwento ng 4 na ketongin sa 2 araw at 7 oras na nakatuklas ng kampamento ng kaaway na iniwan at napuspos ng pagkain, tinanggap nila ang kayamanan ngunit nasabi, hindi tama na itago ito, tayo'y magbahagi. Kung ikaw ay nasa bansang maraming simbahan, baka panahon ng ibahagi ang sobrang tinapay sa nagugutom sa tunay na tinapay ng buhay. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng pag-sponsor ng refugee student, pagsalin ng worship song sa bagong wika, o payak na pag-usap sa kapwa empleyadong may tanong sa kahulugan ng buhay. Dahil sa bawat offhand na God bless, maaaring may kaluluwang animoy nakabitin na lang sa hibla ng pag-asa, naghihintay ng himig ng langit mula sa iyong bibig. Nag-iingay ang balita tungkol sa artificial intelligence, metaverse, at quantum leap ng teknolohiya. Ngunit heto't may mas makapangyarihang algorithm, ang awa ng Diyos, na minamapa hindi lang sa data kundi sa mismong DNA ng sangkatauhan. Sa Revelation 7, Siyam, hindi sinabing iisang wika, kulay o edad, kundi lahat ng bansa at wika ay magsasama-sama sa iisang awit. Kung gayon, ang lahat ng gulo, lahat ng dibisyon ay parang ingay na unti-unting sinasapawan ng crescendo ng pagsamba. At habang lumulutang ang kantang iyon, may bagong kwento pang nais sumali. Sa maliit na nayon sa Mindanao, nakilala si Datu Manobo, datihang baylan na tagapagmantala ng tradisyong katutubo. Isang umaga, habang binabasbasan niya ang mga punla ng palay, napansin niyang huminto sa ere ang isang puting paru-paro at dumapo sa lumang tambol. Sa paniniwala ng tribo, ang puting paru-paro ay malinis na kaluluwa. Sinundan niya ito sa ilog at natagpuan ang isang lumang waterproof pouch na inanod. Sa loob, may solar-powered audio Bible sa kaniyang sariling wika na hindi pa niya nakikita sa limbag. Sa tinig na malaulap na tumatama sa katahimikan ng kagubatan, narinig niya ang Genesis. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Biglang naging mas malalim ang kulay ng paligid, tulad ni Paul sa Damascus. Nabulag siya ng liwanag ng katotohanan. Inuwi niya ang device, at sa mga sumunod na linggo, pinakikinggan nila ng buong tribo bago mag-ani. Sa bawat kabanata, tila nabububungan ng himig ng langit ang bawat dahon, at unti-unting naunawaan ng dato na ang dakilang manlilikha ay higit sa anito. Siya ang ama ng lahat. Sa Harvest Festival, ibinuhos niya ang lambanog sa lupa at sinabi, "Sa bagong tagapagligtas ko, iniaalay ang ani." At doon, isang bayan sa Bukirin ang naging kapilya. Di na kailangan ng katedral upang marinig ang mensahe. Sa bawat kontinente, tumitibok ang parehong pulso. Hindi ito blitz ng propaganda, kundi tuloy-tuloy na daloy ng kabutihan na parang ilog na lumalampas sa mga dike. Ang banal na espiritu ay umaapaw, at kahit sa mga lugar na tila sarado, may maliit na butas na sapat upang sumingit ang liwanag.
Tulad ng maliit na ulap sa panahon ni Elias, nagsisimula itong kasinlaki lang ng palad, ngunit sa dulo'y bubuhos bilang malakas na ulan ng biyaya. Kung natatakot kang maliit lang ang iyong bahagi, alalahanin si batang lalaki na may 5 tinapay at 2 isda. Sapat yun para magpakain. Sa modernong setting, ang iyong 5 tinapay ay maaring 5 minuto ng pagdarasal at ang 2 isda ay maaring 2 pindot ng share sa video. Sa kamay ni Kristo, lumalaki iyon para punuin ang tiyan ng libo-libong kaluluwang gutom. Hindi ibig sabihin ay wala ng unos. May block pa rin ang pader ng pagkabingi ng ilan. May panganib pa ring dumating ang pag-uusig. May pag-aalinlangang maninibugho. Ngunit patunay ang Roma 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban? Sa kaukulang oras, may ilang pintuan na magtatapos sa kulungan. Ngunit gaya ng pagtatapos ng gawa, kahit nakakadena si Pablo, malaya ang salita. At habang patuloy na ipinapadala ng mga manlulupig ang mga bilanggo, patuloy ding naihahalo ng Espiritu ang kwento. Unti-unting ginagawang cell group ang bawat selda, pulpito ang bawat trial room, at altar ang bawat gabi ng paghihintay. Bawat araw, may lihim na tagpo ng tagumpay. Isang Iranianong doktor ang nakatanggap ng email mula sa dati niyang pasyente na convert sa Germany, nagsasabing, "Salamat sa payo niyang manalig ka." Hindi niya maalala kung kailan niya binanggit iyon, hanggang mapagtanto niyang iyon ang araw na wala na siyang magawa sa chemotherapy, maliban sa sabihin ang katagang, "Sa Diyos tayo umaasa." Umiyak ang doktor sa parking lot ng ospital. Sambit ang Mateo 11:26, "Sa Diyos, ang lahat ay posible." Sa luha niya, naramdaman niyang sa wakas ay hindi na siya alipin ng sistemang kailangang laging may sagot. Siya'y kaparter na ng dakilang mga gamot. Kung hinihintay mong magkatunog ang tambol ng langit para sa grand finale, tandaan mong ang pagtatapos ay pagpasok lamang sa bagong simula. Sa dulo ng pahayag, naroroon ang kasalan. Tayong lahat, iba-iba ang kulay ng balat at accent, ay inimbitahang magsuot ng puting kasuotan ng kaligtasan. Hanggang dumating iyon, nasa rehearsal phase pa tayo. Bawat awit, bawat patotoo, bawat paglingap ay ensayo ng nalalapit na koro. Kaya habang hinihimas ng araw ang abot tanaw, itanong mo sa sarili, ano ang kanta kong dadalhin sa piging? At kung may alinlangan ka pa ring natitira, pakinggan mo ang bulong ni Jesus sa Juan 11:40. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, kung ikaw ay mananampalataya, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Yan ang hamon at pangako. Sa oras na isara mo ang screen na ito, baka dumating ang mensahe ng kaibigang matagal nang hindi nagpaparamdam, o boses ng estrangherong nangangailangan ng tulong, o bagong ad na lolokohin ang iyong pag-scroll. Alin man doon, maaaring iyon na ang susi ng susunod na kabanata. Iparinig mo ang sagot ng pananampalataya. Sabihin mong, narito ako Panginoon, gamitin mo. Dahil sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang salita sa ilalim ng langit ay walang iba, kundi oo, oo sa pangako, oo sa biyaya, oo sa misyon. Ngayon, habang unti-unting lumalabo ang huling titik ng talata, pakatandaan mong ang liwanag na nagising sa puso mo ay hindi para manatili lamang doon. Ipakalat mo. Kung paanong ang araw ay di mapipigilan sumikat tuwing umaga, ganyan din ang ebanghelyo. Hindi mapipigilang lumuwas sa mga labi ng naantig. Kaya buksan mo ang bintana ng iyong mundo at hayaang ang sariwang hangin ng pag-asa ay pumasok. Sa paghinga mong iyan, ipaalala sa sariling hindi ka lang tagapanood ng milagrong ito. Ikaw ay mismong pahina sa aklat na patuloy na sinusulat ng Diyos. Pag-ibig ang unang pahina, pag-ibig ang huling pahina, at pag-ibig ang lahat ng gitna. Kaya't sa pagtatapos ng ika-4 na yugto, magtutuon tayo sa pag-ibig na iyon. Hindi pag-ibig na malabo at makata lamang, kundi pag-ibig na naglalakad sa kalsada, humahawak ng kamay, nagbibigay ng tinapay, nagpapatawad ng kaaway,
umaakay sa estranghero, at nagpapanggapang sa mga pader na pinakamakapal. Ito ang pag-ibig na humubog sa mga ninuno ng pananampalataya, nag-akay sa mga lingkod na martir, at ngayon ay kumakatok sa pintuan ng iyong isip at puso. At kapag pinapasok mo siya, maghanda ka, sapagkat iyon ang pasimula ng sarili mong himala, ang pag-ikot ng susi na magbubukas sa kabanata kung saan ikaw, oo, ikaw mismo, ay nagiging ilaw na ibinangon para magpaliwanag sa iba. Manalig ka, magpatuloy ka, at sa susunod na takbo ng orasan, pakinggan mong muli ang kampana ng langit na nagsasabing, gising na. Dahil talagang malapit na, napakalapit na, ang ganap na pagsikat ng araw. Jeremias 20:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasisira, kundi ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Ilahad mo ang palad mo sa sinag ng araw, at mararamdaman mong parang tumitibok dito ang parehong pangakong iyon. Sumisirit mula sa puso ng Diyos patungo sa ugat ng iyong pagkatao, sa bawat hibla ng sangkatauhan, sa bawat panulukan ng mundong, patuloy niyang binabago. Hindi pa tapos ang kwento ng himala sa gitnang silangan, sa Africa, sa Latin America, sa dalampasigan ng Pilipinas, at sa kagubatan ng Mindanao. Ngayon, hahakbang tayo sa kasunod na yugto, kung saan ang pag-ibig na kumikilos sa nakaraan ay sumasalubong sa hinaharap. At ikaw, oo, ikaw mismo, ay inaanyayahang sumulat ng susunod na pangungusap. Isipin mo na ang tinta ay mismong dugo ng tagapagligtas na bumubura ng dilim. At ang papel ay ang oras na hiniram sa iyo ng langit. Bawat segundo'y puting espasyong naghihintay sa iyong amen. Sa isang pader ng sinaunang lungsod ng Istanbul, ang lumang pintuan na tinatawag na Yedikule ay inukit noon para ipagdiwang ang tagumpay ng imperyo. Maraming siglo ang lumipas, napalitan na ng kalawang ang mga bisagra. Ngunit nitong nagdaang taglamig, may dalawang magkaibang kaluluwa ang napagtagpo ng malamig na hangin. Si Faranghis, isang Uzbek na umalis sa kabisera, dala ang pangarap na makapag-aral, at si Miguel, isang Kolumbianong backpacker na umiiwas sa gulo sa sariling bansa. Pareho silang may bitbit na butil ng takot at uhaw sa mas malalim na kahulugan. Sa gitna ng bakas ng nakaraang kaharian, nagkabanggaan ang kanilang landas. Halos literal na bumangga dahil sa makitid na daan, at nalaglag ang notebook ni Miguel. Bumuklat sa pahina kung saan sinulat niya ang Santiago 1:27 bilang paalala sa sariling alagaan ang mga ulila at balo. Napalingon si Faranghis, nabasa ang talata, at di mapigilang magtanong kung ano iyon. Mula sa simpleng paliwanag, ay umalab ang 2 oras na usapan tungkol sa kabutihan ng Diyos, na parang eksena sa Gawa 8, kung saan si Felipe ay ipinaliwanag kay Eunuko ang Isayas at bininyagan siya sa talon ng tubig. Sa puntong iyon, nalaman nilang kapwa sila nagtatago ng lamat sa puso. Iniwan ni Miguel ang bayang puno ng karahasan, samantalang si Faranghis ay pinagbantaan ng pamilya dahil sa pagdududa sa tradisyon. Naging kanlungan nila ang lumang arko, tila bersyong pisikal ng Malakay 3:10 Windows of Heaven. Sa lumang lungsod, natahi ang bagong panata. Sabay silang yumuko, nagsukong kumakapit sa pangakong, narito ako, gagawa ako ng bago. Sa kabilang dulo ng kontinente, sa kapuluan ng Fiji, isang pagkidlat ang sumira sa lumang satellite tower at nagdulot ito ng blackout sa lokal na radyo. Ngunit may isang matandang pastor na si Tui, dating mandirigmang tribo, ngayon ay tahimik na manghuhuli ng isda. Nag-aumiti check siya sa lumang transceiver, sinubukang mag-retune, at biglang nakasagap ng Middle Eastern worship broadcast. Marahil nag-bounce sa ionosphere dahil sa bagyong tropikal. Ang himig ay Farsi rendition ng awit 42. Isa, hindi niya naintindihan ang salita, ngunit tinablan ang diwa. Tulad ni Simeon na naghintay ng kaligtasan sa templo, naramdaman niyang ang himig ay paalala ng pangakong darating.
Kinabukasan, habang naghahanda siyang ayusin ang tori, dumating ang pangkat ng volunteers mula Australia kasama ang ilang Iranyanong Christian refugees na nais tumulong sa relief work. Sa kanilang pakikiusap, nadiskubre ni Thuy na ang tinig na narinig niya ay recording ng isa sa mga refugee. Uminog ang mundo sa iisang beat. Mula sa Persya hanggang Fiji, umisa ang nota, bumuwelo sa dagat, at sumapol sa puso ng matandang pastor. Tumayo siyang parang propetang si Joel. Itinuro ang himpapawid at sinabing, maaaring dumaan ang bagyo at tumahimik ang radyo, ngunit ang salita ng Diyos ay di mapipigilan. Habang umiikot ang globo, sumilip tayo sa Arctic Circle, kung saan ang dilim ay kay haba tuwing taglamig. Sa maliit na research base sa Svalbard, naroon si Daria, isang Russian-Iranian climatologist na nagtatala ng atmospheric CO2. Sa loob ng bunker, nakabukas ang inbox niya sa email chain ng mga kapwa-siyentista tungkol sa climate grief. Isa sa mga kasama niyang Aleman ang nag-forward ng video clip ng mang-aawit na Sudanese na kumanta ng Waymaker sa Arabic. Sumabog ang chorus, Al-Ja'al lil Tariq. Sumigla ang loob ni Daria. Bigla niyang naalala ang lola niyang Syria Christian na pabulong na umawit ng Iyat Mari noong bata pa siya bago sila lumikas patungong Tehran. Sa taghimpapawid na puno ng ulap ng niebe, tinig mo ang impit na hikbi ng babaeng nag-iisa, sinasamahan ng tunog ng hangin na parang organo ng katedral. Sumulat siya ng journal entry, pinuno ng mga talata mula sa Genesis hanggang pahayag na parang hinahabi niya ang buong tapestry ng kasaysayan sa isang solong panalangin. Panginoon, kung ikaw ang gumagawa ng daan sa gitna ng Red Sea, bakit hindi ka gagawa ng daan sa gitna ng yelo? Sa mismong linggong iyon, nag-lab test sila ng CI score at natuklasang mas kaunti ang microplastic sa sample. Munting senyales na may pag-asa pa ang mundo. Inukit niya sa yelo ang 3 letra, YES. At sa puso niya, pumintig ang parehong sagot kay Kristo. Lumulan tayo sa New York City, gabi ng Thanksgiving parade. Libo-libong ilaw ang kumikislap. Ngunit sa isang apartment sa Harlem, mas maliwanag pa ang ningning ng liwanag sa loob ng kamera ni Kaori, isang Japanese-Filipino vlogger na gumagawa ng siri tungkol sa Hope Around the World. Habang nagre-record ng live reaction sa footage ng Iranian baptisms sa isang swimming pool sa Turkey na leak sa social media, bigla siyang naluha. Inilapat niya sa puso niya ang Jeremiah 20:0. Siyam, kung hindi ko sasabihin, parang apoy na naglalagablab sa buto. Nang matapos ang livestream, libo-libong comments ang pumasok. Karamihan ay galing sa Middle Eastern diaspora. Isang Sudanese teen ang nag-type, "Ate, paano ko makikilala si Kristo?" Sa isang iglap, naging digital counselor si Kaori, gumagamit ng Google Translate. Ginagabayan ang binatilyo sa simpleng panalangin. Hindi niya alam kung kailan siya tatawaging misyonero, ngunit sa silid na masikip, humayo siyang parang modernong Epafrodito. Ipinadadala ang mabuting balita sa pamamagitan ng bandwidth at pixels. Kung hahawiin natin ang himpapawid at sisilipin ang South America, makikita natin ang kambal na himala ng Paraguay. Nandoon si Abuela Lydia, 72 taong gulang, dating misyonera sa Amazon, ngayoy may demensya. Madalas nakalimot sa pangalan ng mga apo, ngunit may isang bagay siyang di malimot, ang mga talata ng Salmo, 71. Araw-araw, binibigkas niya ito ng malakas na parang kanta ng duyan. Hindi nila maintindihan kung bakit, hanggang may Iranyanong refugee family na pansamantalang tumira sa bakanting apartment sa ibaba. Tuwing gabi, sumasabay sa himig ng lumang babae ang dalagitang si Soraya, tubong Shiraz, na di man nakaiintindi ng Espanyol, ngunit nadarama ang himig ng proteksyon. Sa takdang araw na pabalik na sa asylum interview ang pamilya, huminto sila sa pinto ni Abuela at humingi ng panalangin. Sabay-sabay nilang sinalita ang Salmo, 71 sa Farsi at Espanyol.
parang lumilindol ang lupa sa bigat ng pangako. Siya ang kanlungan at tanggulan. Natanggap nila ang refugee status pagkaraan ng 2 linggo. At ngayon bilang pasasalamat, sinusulat ni Soraya ang musikal na adaptasyon ng salmong iyon sa wikang Farsi Guarani. Ang sinabi ni Pablo sa Roma 8:28 ay natupad. Ang lahat ng bagay ay nakikipagtulungan sa ikabubuti. Samantala, sa digital realm ng metaverse, isang grupo ng developers na galing sa Singapore, Brazil at Iran ang nagbuo ng VR prayer garden kung saan maaaring mag-avatar ang mga taong nasa persecuted regions at manalangin kasama ng mga believer mula sa open nations. Ang proyekto ay pinangalan ng Garden of Gethsemane 2.0, hango sa Lucas 20:2:40-4, sapagkat layon nitong maging espasyo kung saan pwedeng magpawis ng dugo ang mga nabibigatan. Sa soft launch, may 3 dimensyon na olive tree na kapag nilapitan ay nagpe-play ng testimonya ng Yemeni believer. Sa kabilang pathway, may virtual upper room kung saan maaring magsindi ng kandila sa digital altar. Nakabahag ito sa Web3 network, kaya kahit anong censorship, hindi madaling i-take down. Sa unang linggo, 50,000 unique visits ang nalog, kabilang ang 3,000 galing sa bansa, kung saan ipinagbabawal ang Christian content. Pinatunayan nito na kahit sa pinakabagong teknolohiya, hindi nahuhuli ang ebanghelyo. Sa katunayan, nauuna. Ngayon, mag-zoom in tayo sa puso mo. Sa ilang linggong paglalakbay ng seryeng ito, marahil napansin mong kumakaba ng mas mabilis ang pulso mo kapag naririnig mo ang mga tala ng himala. Iyan ang tugon ng kaloob na internal tuning fork ng Diyos. Hindi niya inilagay sa iyo ang kakayanang maantig para maging tagapanood lang. Kung ang tubig ng dagat na pula ay hinawi, hindi para mag-staycation ng Israel, kundi para tumawid. Ganoon din naman, ang emosyon mong umaapaw ay paanyaya upang kumilos. Maaaring iniisip mo, normal lang ba akong empleyado sa opisina? Paano ako makikilahok sa global revival? Ganito. Alalahanin ang batang dalagita sa Gawa 12, si Rhoda, na nagbukas ng pinto para kay Pedro sa kalagitnaan ng panalangin. Ang papel niya ay tila trivial, door girl lang, pero dahil bumukas ang pinto, nakapasok si Pedro at nagpatuloy ang himala. Kaya kung may pinto kang hawak, literal man o metaphorical, buksan mo. Tingnan mo rin ang iyong digital fingerprint. Araw-araw, naglalike ka ng posts, nagko-comment, nagsa-share. Bawat click ay butil ng binhi. Sa kwento ni Marcos 4, nagtanim ang magsasaka. Walang katiyakan kung paano tumubo, pero sumibol. Ganito ang komunikasyon ngayon. Ang isang meme tungkol sa pag-asa na shinare mo kaninang umaga ay maaaring maglanding sa feed ng isang nagsisisipatin ng dulo ng buhay. Ang call center agent sa Dubai na nag-iisip magpakamatay ay baka mapadpad sa comment section na ikaw ang unang naglagay ng "Kaya mo iyan, dasal kita." Sa hindi mo alam, ehemplo ka na ng Mateo 5, 13-14, asin at ilaw sa cyberspace. Hindi maikakaila, may panganib din. Minsan sa mismong pamilya, sa opisina, sa eskwela. Maaaring pagtawanan, i-unfriend o i-label kang radikal. Ngunit balikan mo si Noe, isang siglo siyang nagtayo ng arka sa gitna ng tawanan. Sa dulo, siya ang naging daan ng pagliligtas. Sa panahon ni Esther, ipinusong harap ang dalangin kahit nangangamba. Siya ang naging para sa panahong ito. Kaya't kung manghina ka, yakapin mo ang Hebreo 12:2. Ituon ang paningin kay Jesus na siyang tagapagpasimula at tagapagtapos ng pananampalataya. Siya ang unang humakbang sa lupa, ang unang naglakad sa dagat, at siya ring huling salita sa bawat labanan. May isa pang lihim, ang pagsamba. Sa kwento ni Josaphat sa 2 Kronika 20, inilagay niya ang mga awit sa unahan ng hukbo at nang magsimula silang kumanta, nagkalituhan ang kalaban. Ito rin ang susi ngayon. Kapag nag-play ka ng worship track sa telepono habang traffic,
baka sa katabing sasakyan ay may nalulumbay na makadinig ng kaunting himig at mabuhayan. Kapag kumanta ka sa banyo ng opisina, maaring marinig ng janitor at magtanong, "Anong kanta yan?" Maliit na tunog, malaki ang epekto. Dahil ang pagsamba ay hindi background music. Ito'y arma ng grasya. Pagkatapos, may darating na tanong, saan ba talaga patungo ang lahat ng ito? Ang sagot, ayon sa pahayag 21, ay bagong langit at bagong lupa. Lugar kung saan wala ng luha, kirot, at kamatayan. Ngunit hanggang narito pa tayo, may misyon. Ang maging paalala na darating ang araw na iyon. Ang ating buhay ay parang signpost na nakapaskil sa gilid ng kalsada ng kasaysayan, nakaturo sa direksyong bumalik sa Ama. Kapag nadaraig ka ng pagod, tandaan mong may reward sa Galatia 6. Huwag kang magsawa sapagkat sa takdang panahon mag-aani ka. Bago natin tuluyang ilapat ang period sa 5 bahaging paglalakbay na ito, hayaan mong bigkasin ko ang isang panalangin, hindi lang para sa mga nasa itaas Iran o Afghanistan, hindi lang para sa mga nasa refugee camps o corporate boardroom, kundi para sa bawat pusong nagbalik tanaw at nagnais sumama. Ama, salamat po sa apoy na hindi namamatay, sa tubig na dumadaloy mula sa iyong trono, sa banal na espiritong sumasabay sa hangin ng internet at himig ng kalsada. Ibinibigay namin ang aming oras, aming talento, aming maliit na tinapay at isda. Palakihin mo ito. Gamitin mo kami bilang lihim na lagusan ng liwanag sa bawat sulok ng mundo. Bigyan mo kami ng tapang ni Daniel, kababaang loob ni Maria, pananampalataya ni Abraham at puso ni David. At kapag naglagablab ang apoy ng pagsubok, paalalahanan mo kaming may ika-4 na kataong naglalakad kasama namin. Amen. Kapag bumukas ang iyong mata matapos ang panalangin iyan, makikita mong hindi nagbago ang ilaw sa bumbilya, hindi nagbago ang layout ng silid, ngunit may nag-shift sa himpapawid ng iyong loob. Para kang sina Elisha at lingkod nang biglang ma-open ang mata at makita ang hukbo ng apoy sa bundok. Ang mundong madalas mong tawagin karaniwan ay palang sinaputan ng di nakikitang himala. Sa bawat paghinga, may espiritu. Sa bawat pintig, may paalala ng langit. Kaya sa pag-ikot ng segundo, huwag mo itong hayaang magsayang. Ipagpatuloy mo ang kwento. Mula sa Iran hanggang Iceland, mula sa kanto ng iyong barangay hanggang sa kanto ng Milky Way, iisang dugo ang dumadaloy. Dugo ng korderong pumatay ng kamatayan. Iisang kanta ang nakaukit, ang awit ng tubuos. At iisang salita ang nananaig, pag-ibig. Maglakad ka na sa pag-ibig na yun, ipagkalat mo. Hindi kailangang maging mag-aral ka ng seminaryo. Sapat na ang bukas na puso at handang kamay. Hindi kailangang isuko mo ang karir mo, malibang tawagin ka talaga. Ngunit kung gugustuhin mo, ialay mo ang lahat ng ginagawa mo bilang insenso sa harap ng trono. Huwag kang matakot kung maliit, sapagkat sinabi ni Jesus sa Mateo 13:22 na ang buto ng mustasa, bagamat pinakamaliit, ay nagiging punong tahanan ng ibon. Ikaw ang buto, siya ang lupa, patubuin mo. Sa pagtatapos ng bahaging ito, marahil higit sa 3,000 salita ng pag-asa, luha at apoy, naway tandaan mong ang tunay na pagtatapos ay hindi nasa dulo ng talata, kundi sa simula ng sumunod mong hakbang. Kung naghihintay kang maramdaman ang malakas na sigaw ng langit bilang hudyat, pakinggan mo ang bulong ng banal na espiritu na sumasabay sa tibok ng puso mo ngayon. Iyan na ang kampana, iyan na ang cue. Tumayo ka, humakbang, at maging buhay na berso ng pag-asa, sapagkat tulad ng inihula sa Habakuk 2:14, mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, gaya ng pagtabon ng tubig sa dagat. At sa agos ng tubig na iyon, kasama ang bawat luha, tawa, kantang inishare, tanong na sinagot, kamay na inabot, kasama ka. At kapag tumayo na tayo sa harap ng trono,
makikita mong bawat maliliit mong oo ay naging mayaman, mabangong handog. Hanggang sa araw na yun, magpatuloy ka dahil may plano ang Diyos at kasama ka sa plano.